Sa gilid ng isang malawak na palayan sa Nueva Ecija, naroon ang isang maliit na kubo na yari sa pawid at kawayan. Sa loob nito naninirahan si Mang Cardo, 50 taong gulang, matipuno pa rin sa kabila ng edad. May makapal na bigote at may mga matang palaging may lambing kapag nakatingin sa iba. Isa siyang ulilang magsasaka na lumaki sa hirap, ngunit hindi kailanmang nagkulang sa kabutihan ng puso. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, nagigising na si Cardo. Kalaro niya sa umaga ang malamig na simoy ng hangin habang dala ang tabakong nakasabit sa tainga. Habang inaasikaso ang alagang kalabaw na si Maya, pinapakain niya ito ng damo na pinutol niya sa tabi ng sapa. "Good morning, Maya. Kailangan nating mag-araro mamaya ha." Bulong niya sa kalabaw na tila ba'y nafangiti sa kanya. Pagkatapos ng gawaing bahay, dumadaan si Cardo sa baryo kung saan palaging may naghihintay na mga batang kalye. Si Ella, 5 taong gulang, ang madalas sumalubong sa kanya. "Tito Cardo, may prutas po ba kayo?" tanong ni Ella, na may hawak pang lumang manika. Ngumiti si Cardo at inabot ang ilang sagong at mangga mula sa supot. "Heto Ella, huwag mong kalimutang magpasalamat kay nanay mo, ha?" "Salamat po, Tito Cardo," sagot ni Ella habang tumatakbo pabalik sa kanyang nanay. Sa baryo, kilala si Cardo bilang tagapagligtas. Hindi lang dahil nagbibigay siya ng pagkain, kundi dahil siya ang unang sumasaklolo kapag may aksidente o sakuna. Ngunit sa kabila ng kabutihan, hindi naging magaan ang buhay niya. 20 taon na ang nakararaan, iniwan siya ng kanyang kasintahan para sa isang mayamang negosyante sa Maynila. Mula noon, hindi na siya muling nag-asawa. Ang lupang minana niya mula sa yumaong magulang ang tanging kasama niya sa buhay, maliban kay Maya at sa mga batang tinutulungan niya. Isang araw, habang nag-aararo sa palayan, napadaan si Mang Tonyo, ang matandang kapitbahay. "Cardo, hindi ka pa ba napapagod? Araw-araw na lang, ikaw na lang mag-isa rito," puna ni Tonyo habang nag-aapoy ang sigarilyo sa bibig. "Haha, Tonyo, sanay na ako sa ganito. Basta may tinapay sa mesa, sapat na," sagot ni Cardo na may ngipi sa labi. "Pero alam mo, hindi lang lupa at tanim ang nagpapasaya sa tao. Baka naman oras na para maghanap ka na ng kasama," sabi ni Tonyo, sabay tapik sa balikat niya. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Cardo sa balkonahe ng kanyang kubo, pinagmasdan niya ang malamlam na buwan at sumalampak ang kalabaw na si Maya sa tabi niya. Nagpakawala siya ng buntong hininga. "Maya, parang tama si Tonyo, no? Pero paano ba maghanap ng kasama kung ganito lang ang buhay natin?" Lumipas ang mga araw at patuloy ang simpleng pamumuhay ni Cardo. Umaga sa palayan, hapon sa baryo, gabi sa ilalim ng buwan. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi siya kailanmang nagreklamo. Sa halip, nakita niya ang yaman sa mga ngiti ng mga batang natutulungan niya at sa tanawing nagbibigay ng kapayapaan sa kanya gabi-gabi. Isang araw, habang naglalakad siya papuntang bayan para magbenta ng gulay, nadaanan niya ang grupo ng mga kabataan na naglalaro sa kalsada. "Tito Cardo, sabay ka sa amin maglaro," sigaw ni Junjun habang iniikot ang sirang gulong. "Ay nako Junjun, baka mabalian ako ng buto," sabay tawa ni Cardo. Ngunit hindi siya nag-atubiling sumali. Tumawa at naglaro siya kasama ng mga bata, parang bumalik sa pagkabata. Ang mga tanawing ng mga kabataan, ang halakhak ng masayang baryo, yun ang nagpapalakas sa kanyang loob. Pagbalik niya sa bahay, natagpuan niyang magulo ang kanyang taniman. Sinira ng mga baboy ramo ang ilang pananim niya. Tumigil siya at huminga ng malalim. "Hindi ako susuko. Ganito talaga ang buhay ng magsasaka." Bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga sira sa kanyang taniman. Sa kabila ng pagod, hindi niya kinalimutan ang pagiging mapagbigay. Nang magdaani, inimbita niya ang mga kapitbahay at mga bata para sa isang munting salo-salo. Niluto niya ang inani niyang gulay at nagtawanan sila sa ilalim ng mga bituin. Habang naguhugas ng pinggan,
Lumapit si Ella. Tito Cardo, kayo po ang pinakamasipag at mabait sa lahat. Napangiti si Cardo at kinarga ang bata. Ella, ang sekreto lang dyan, basta may puso ka sa ginagawa mo, kahit anong hirap, kakayanin mo. Sagot niya habang tinitingnan ang mga bituin. Sa mga sandaling iyon, hindi niya alam na ilang araw pa lamang, babago ang tahimik niyang mundo. Isang gabi ng bagyo, isang batang hindi niya kilala, at isang lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsalo-salo ang baryo sa ani ni Mang Cardo. Tahimik pa rin ang kanyang buhay sa bukid, ngunit isang gabi, tila nagbabadya ng kakaibang pangyayari. Mula sa silangan, nagdilim ang kalangitan. Tumagundong ang kulog at nagsimulang bumagsak ang malalaking patak ng ulan. Habang abala si Cardo sa pag-aayos ng mga gamit sa kanyang kubo, narinig niya ang paalalang sigaw ni Tonyo mula sa kalapit na bahay. Cardo, patigilin mo na ang kalabaw mo. Delikado ngayon, baka malulun sa baha. Sigaw ni Tonyo sa pagitan ng buhos ng ulan. Oo, Tonyo, salamat, sagot ni Cardo habang nagmamadaling pinapasok si Maya sa maliit na kulungan. Habang nagsisindi ng lampara, biglang may narinig siyang kakaiba. Sa gitna ng tagaktak ng ulan at hampas ng hangin, isang mahinang iyak ang sumisingit. Pinatay ni Cardo ang lampara at pinakiramdaman. Tumayo ang mga balahibo niya nang makumpirma ang naririnig. Parang bata, bulong niya sa sarili. Hindi nagdalawang isip si Cardo. Dinampot niya ang kanyang kapote, nagdala ng lampara at lumabas sa gitna ng ulan. Sumasadsad na ang putik sa kanyang mga paa at ang hangin ay halos itulak siya pabalik. Pero determinado siya. Hindi siya maaaring mapakali sa kubo habang may umiiyak sa labas. Habang naglalakad sa madamong bahagi ng gubat sa tabi ng kanyang taniman, palakas ng palakas ang iyak. Nagliwanag ang mata ni Cardo nang sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may nakita siyang maliit na figura. Isang batang babae, nakatali ang mga kamay sa likod, basang-basa at nanginginig sa lamig. Naku po! Diyos ko! Bulalas ni Cardo habang mabilis na lumapit. Huwag kang matakot, anak! Narito la si Cardo. Mahinahon niyang bulong habang pinipilit kalaga ng lubid gamit ang itak na dala. Nanginginig na ang bata. Namumutla at halos hindi na makapansalita. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang ginaw ng murang katawan nito. Anak, huwag kang mag-alala, ligtas ka na, sabi niya habang kinukumutan ng sarili niyang kapote ang bata at binubuhat ito pabalik ng kubo. Habang naglalakad, binibigkas ni Cardo ang panalangin. Panginoon, iligtas niyo po ang batang ito. Pagdating sa kubo, agad niyang pinainit ang katawan ng bata sa tabi ng apoy. Niluto niya ang gatas na iniwan ni Tonyo noong nakaraang linggo at marahang pinainom sa bata. Hindi pa rin ito nagsasalipa, pero nakikita ni Cardo ang takot sa mga mata nito. Takot na hindi basta dala ng bagyo. Habang pinapahid ang buhok ng bata para patuyuin, napansin niyang may nakasabit sa leeg nito. Isang mamahaling kwintas, tila gawa sa ginto, na may palawit na letra, S. Kanino ka bang anak, iha? Bulong ni Cardo habang pinagmamasdan ang bata. Wala siyang sagot na nakuha, ngunit nagpasya siyang bukas ng umaga, agad itong iuulat sa barangay. Lumipas ang magdamag na magkasama ang magsasaka at ang bata. Habang naglalaban sa labas ang ulan at hangin, sa loob ng kubo, nagmistulang tahimik na kanlungan ang maliit na silid. Pinagmamasdan ni Cardo ang bata habang mahimbing na natutulog sa duyan. Hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit kaya napunta rito ang batang ito? Sino ang gumawa nito sa kanya? May humahanap kaya sa kanya ngayon? Kinabukasan, biglang may kumalabog sa labas ng kubo. Nagising si Cardo at lumabas. Dalawang mamahaling itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanyang kubo. Lumabas ang ilang security at isang babaeng elegante, nakasuot ng mamahaling Amerikana, naninginig ang mga labi at umiiyak. Ang aking anak! Sigaw ng babae nang makita ang bata sa loob. Napaatras si Cardo sa gulat. Hindi niya akalain na ang batang iniligtas niya mula sa ulan ay anak pala ng isang bilyonaryo. Sa mga mata ng babae,
Nakitang niya ang paghahalo ng takot, pasasalamat at pangamba. Lumapit ang babae kay Cardo, niyakap ang anak, at tumingin sa kanya nang may mga luhang dumadaloy sa pisngi. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo, sabi ng babae habang nanginginig ang boses. Tahimik lang si Cardo, nakayuko at marahang sumagot, wala po iyon. Bata po siya. Ang mahalaga, ligtas siya. Habang abala ang mga security sa pag-aayos sa bata, tumingin ang babae kay Cardo, pinadmamasdan ang kanyang kubo at simpleng pamumuhay. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya ito basta-basta malilimutan. At sa sandaling iyon din, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Mang Cardo. Isang pagbabago na hindi niya kailanmang pinangarap, ngunit nakatakdang baguhin ang takbo ng kanyang mundo. Mabilis na kumalat ang balita sa baryo. Sa loob lamang ng isang araw, nagimbal ang buong komunidad nang mabalitaan nilang may bilyonaryo palang dumating sa kubo ni Mang Cardo. At higit sa lahat, ang batang babaeng iniligtas niya ay anak pala nito. Habang inaayos ni Cardo ang lampara sa lamesa, pinadmamasdan niya ang batang mahimbing pa ring natutulog sa duyan. Kahit basa pa ang ilang hibla ng buhok nito, unti-unti nang bumabalik ang kulay sa mga pisngi. Lumapit si Olivia Villanueva, ang ina ng bata, at marahang hinaplos ang anak. Anak ko, Sophie. Mahina niyang bulong, pinipigilan ng luha. Tumingin siya kay Cardo at ngumiti ng may pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ka mapapasalamatan. Hindi mo lang iniligtas ang buhay niya, Cardo. Iniligtas mo rin ang puso ko. Nahihiya namang kumamot sa batok si Cardo. Wala ho iyon, Ginang. Wala ho akong ibang nagawa kundi tumulong lang. Bata po siya eh. Umiling si Olivia, hawak ang mamahaling kwintas ni Sophie. Alam mo ba, ikaw lang ang nagpakita ng manasakit. Nakatakas siya mula sa mga kidnapper. Ilang kilometro raw siyang tumakbo sa gubat at nahanap mo. Habang nag-uusap sila, nagising si Sophie. Nagmulat ito ng mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita mula nang makita ni Cardo. Kuya Cardo, mahina nitong sabi. Sabay yakap sa leeg niya. Napangiti si Cardo at halos mapaiyak. O iha, ayos ka na? Mabuti naman at nakapagsalita ka na. Napansin niyang tila nababahala si Olivia. Sophie, hindi ka ba natakot? Nagkasakit ka kaya? Ngunit imbes na matakot, tumangulang ang bata at muling niyakap si Cardo. Sa mga sumunod na oras, nagtulong-tulong ang mga kasamahan ni Olivia. May dumating na doktor para tiyakin ang kalusugan ni Sophie. May media na rin sa labas, pero pinatigil ni Olivia ang mga ito. Hindi niya gusto ang publicity. Ang gusto lang niya ay makauwi kasama ang anak. Bago sila umalis, lumapit si Olivia kay Cardo. Cardo, ayokong basta ka nalang iiwan. Anumang tulong ang kailangan mo, ipagbigay alam mo sa akin. Hindi ho kailangan, Ginang. Masaya na ako na ligtas ang anak ninyo, sabi ni Cardo. Pero halatang may bigat sa puso niya. Hindi niya sanay makatanggap ng tulong at para sa kanya, sapat na ang pasasalamat. Bago pumasok sa sasakyan, nag-iwan ng mensahe si Olivia. Kung magbabago ang isip mo, Cardo, narito ang calling card ko. Iniabot niya ito at sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. May hindi maipaliwanag na koneksyon. Parang tanda ng isang pagsisimula. Pag-alis ng convoy, naiwan si Cardo sa may pintuan ng kanyang kubo. Hawak ang calling card. Tahimik siyang napangiti at tumingin sa papalubog na araw. Hindi niya alam pero mula sa araw na iyon, hindi na siya basta si Mang Cardo ng baryo. Kinagabihan, pinuntahan siya ni Tonyo, dala ang ginawang adobo. Uy, Cardo, sikreto lang to ha. Artista ka na raw, sabi ng mga taga-baryo. Sabay tawa. Naku Tonyo, hindi artista, magsasaka pa rin ako. Nagkataon lang na tumulong. Sagot ni Cardo habang kumakain sila sa balkonahe. Anong plano mo? Tatanggapin mo ba ang alok ng mayamang ginang na iyon? Tanong ni Tonyo, sabay kurot ng kanin. Hindi ko pa alam, Tonyo. Ang alam ko lang, kahit anong yaman, walang tatalo sa tahimik na buhay dito. Sagot ni Cardo. Pero sa isip niya,
May mumunting tanong, babalik pa kaya ang mag-ina? Habang nagkukwentuhan sila ni Tonyo, sa ilalim ng mga bituin, hindi alam ni Cardo na kinabukasan ay magbabago na ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya basta magsasakang tagapagligtas ng mga bata. Magiging bahagi siya ng mas malawak na mundo. At si Sophie at Olivia ang magiging daan nito. Kinaumagahan, nagising si Cardo sa kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang awit ng mga ibon at sa halip, bumulaga sa kanya ang ilang mamahaling sasakyan na nakaparada sa harap ng kanyang kubo. Sa tabi ng sasakyan, naroon si Olivia Villanueva, naka-long sleeves na puti, pantalon na kulay ginto at may suot na itim na salamin. Sa unang tingin pa lang, litaw na litaw ang karangyaan at kapangyarihan niya. Pero sa mga mata nito, naroon ang lungkot at pagod. Pumasok si Olivia sa kubo kasama ang dalawang bodyguard at muling niyakap ang anak niyang si Sophie. Walang salitang makakapantay sa pag-iyak nila ng magkayakap. Ngunit matapos ang ilang sandali, nilapitan niya si Cardo. Mang Cardo, napakabuting tao ninyo. Hindi ko alam paano ako magpapasalamat. Mahina niyang sabi may pagbiyak sa boses. Ay ginang, bata po siya, wala po iyon. Sagot ni Cardo, sabay yuko. Hindi sanay si Cardo sa papuri o atensyon, lalo na galing sa isang taong mayaman at tanyag. Lumapit ang isang lalaki. Nagpakilalan si Mr. Raul, personal assistant ni Olivia. Alam niyo po ba, sir, sino si Ma'am Olivia? Siya po ang may-ari ng pinakamalalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Naka-flash po sa TV kanina, nawawala daw ang anak niya. Kaya po buong pamilya nila halos mabaliw, kahanap. Di makapaniwala si Cardo. Tumango siya pero sa iniisip niya lang, yaman o pangalan, pare-pareho lang tayong tao. Habang nakaupo sa bangkito, dahan-dahan ang ikinukwento ni Olivia kay Cardo ang nangyari. Pumunta kami rito sa probinsya para magbakasyon. Nag-enjoy si Sophie sa mga puno, sa hangin, sa mga hayop. Ibang-iba sa Maynila. Pero isang hapon, nagpaalam siyang magtatampisaw sa sapa kasama ang yaya. Biglang may dumating na lalaki. Tinangay siya. At wala na. Naluluha si Olivia habang pinipigilan ng hikbi. Naloko po kami ng security guard namin, Mang Cardo. Pinagplanuhan pala kaming kidnapin, pero nagkaroon ng aberya. Nakatakbo si Sophie. Sa mga sumunod na araw, buong puwersa ng pulis at media ang naghahanap sa kanya hanggang kahapon. Nagulat si Cardo. Ang batang tahimik lang sa kanyang kubo ay galing pala sa isang napakayamang pamilya at nailigtas niya mula sa trahedya. Pero higit pa roon, napansin niyang sa kabila ng yaman ni Olivia, isa rin pala itong inang nagmamahal ng lubos. Ginang, mabait po ang anak ninyi. Matapang, hindi ho basta-basta subuko. Mahina niyang sabi. Napangiti si Olivia at sa unang pagkakataon mula nang dumating, kumalma ang mukha niya. Mang Cardo, hayaan niyo akong magpasalamat sa inyo. Ano mang gusto ninyo, pera, lupa, negosyo, sabihin niyo lang. Nagkamot ng patok si Cardo. Ay naku po, wala ho akong kailangan. Basta ligtas po ang bata, sapat na yon. Pinilit siyang kumbinsihin ni Olivia, pero mahigpit ang pagtanggi ni Cardo. Umalis ang convoy kinahapunan. Pero bago umalis, iniabot ni Olivia ang isang calling card. Mang Cardo, kung magbabago ang isip ninyo, tawagan niyo ako. Hindi ko po kayang pabayaan kayong ganyan lang. Hindi po kayo ordinaryong tao para sa amin. Malambing na sabi ni Olivia, sabay yakap kay Sophie, na tila ayaw pa rin bumitaw kay Cardo. Nang mawala na sa paningin ang mga sasakyan, nag-ikot ang mga kapitbahay sa kubo ni Cardo. Ano ba yan, Cardo? Sikat ka na? Tawa ni Tonyo, sabay kurot sa balikat niya. Ano namang gagawin mo sa calling card, ha? Tanong ni Aling Pina, ang tindera sa kanto. Napangiti lang si Cardo. Baka pang bookmark lang, biro niya. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang may naiwan sa araw na iyon. Hindi lang calling card, kundi simula ng isang kwento na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Habang palubog ang araw, tumayo si Cardo sa gitna ng kanyang bukirin. Pinagmasdan niya ang mga palay na sumasayaw sa hangin habang hawak sa kamay ang calling card ni Olivia.
Ang simpleng magsasaka na buong buhay ay walang ibang inasikaso kundi lupa at tanim ay biglang nadawit sa buhay ng isang bilyonaryo. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, napatingala si Cardo sa langit at mahina niyang bulong. Salamat po, Ama. Sana tama ang mga darating na desisyon. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nangyari kay Sophie. Akala ni Cardo ay tapos na ang lahat at babalik na siya sa dating tahimik at payak na pamumuhay. Ngunit hindi niya alam, may mas malalaking sorpresa pa pala na darating. Isang araw, habang abala si Cardo sa pag-aararo ng kanyang maliit na palayan kasama si Maya, may dumating na convoy ng mga truck at mamahaling sasakyan sa baryo. Si Ma'am Olivia! Si Ma'am Olivia bumalik! Sigaw ng mga tao. Cardo, ikaw na naman ang bida! Biro ni Tonyo, sabay tapik sa balikat niya. Naglakad palabas si Cardo, may putik pa sa pantalon at pawisan. Sa gitna ng daan, nakita niya si Olivia na pababa ng sasakyan, kasama ang kanyang anak na si Sophie. Nakasalubong nila si Cardo at bigla siyang niyakap ng bata. Kuya Cardo! Sigaw ni Sophie, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Napangiti si Cardo at niyakap din ang bata. Ay nako, Sophie? Lumaki ka agad ah? Biro niya. Lumapit si Olivia ang ngumiti at nagsabing, Mang Cardo, hindi ako mapakali sa Maynila. Nag-isip ako ng paraan para masuklian kahit paano ang kabutihan mo. Ay ginang, hindi na po kailangan. Nahihiyang sagot ni Cardo. Hindi po, desisyon na ito. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa buong baryo. Nagulat si Cardo nang biglang bumaba ang ilang tao mula sa truck. May dalang makinarya para sa sakahan, araro, traktora at irigasyon. Mang Cardo, ito po ang regalo namin. Pero hindi lang po yan. Sabay turo ni Olivia sa blueprint na dala ng architect. Magpapatayo kami ng irrigation system para sa baryo at isang maliit na paaralan para sa mga bata. Naiyak si Cardo. Hindi niya akalain na ang pagtulong niya sa isang bata ay magbubunga ng ganito kalaking biyaya. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa buong komunidad. Napaluhod siya sa lupa. Hawak ang kanyang sombrero at mahina niyang sabi, Salamat po, Panginoon, salamat po. Habang abala ang mga tauhan ni Olivia sa pag-aayos ng mga makinarya, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Nagsimula silang magtulunan. May nagluluto, may naghahakot ng kagamitan, at may mga batang masayang tumatakbo sa paligid. Lumapit si Tonyo kay Cardo. Cardo, abay parang fiesta. Dati saging lang ang kayang nating pagsaluhan, ngayon may lechon pa. Sabay tawa. Tingnan mo ma, Tonyo. Ang buhay, hindi talaga natin alam kung anong dadating? Sagot ni Cardo, nakangiti habang pinagmamasdan ang masiglang baryo. Sa gabing iyon, nagkaroon ng salo-salo. Nagpasalamat ang mga tao kay Olivia at kay Cardo. Nagkabit sila ng mga parol at banderitas at sa ilalim ng mga bituin, nagkantahan ang mga kabataan. May naghagis ng paputok at si Cardo, tahimik na nakaupo sa may gilid, pinagmamasdan ang lahat. Lumapit si Olivia at naupo sa tabi niya. Mang Cardo, hindi ko po alam kung bakit napakalaki ng epekto ninyo sa amin. Hindi lang ninyo binuhay si Sophie, pinakita ninyo sa akin ang mundong matagal ko nang hindi nararamdaman, ang simpleng ligaya. Nagpakawala ng mahinhin ng ngiti si Cardo. Ginan, minsan ang ligaya hindi nakikita sa Maynila o sa pera. Nandito lang yan, sa puso ng mga tao. Pinanood nila ang mga batang nagtatawanan sa liwanag ng apoy. Si Sophie, tumatakbo, kasama ang ibang bata, masayang masaya. Parang walang nangyaring trahedya. Hindi ko po makakalimutan to, Mang Cardo, bulong ni Olivia. At sa mata niya, may kumikislap na pag-asa. Habang pinagmamasdan ni Cardo ang paligid, naisip niya sa sarili, sa wakas, hindi lang lupa at tanim ang mayroon ako. May bagong pamilya na rin akong dumarating. At mas malawak na baryong tatawagin kong tahanan. At habang dahan-dahang humihina ang mga tawa at awitin, nagpasalamat si Cardo sa gabi. Hindi lang para sa mga biyaya, kundi para sa bagong simula na hindi niya inakalang darating. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting umunlad ang buhay sa baryo. Ang dating putikang daan ay naging sementado. Nagkaroon ng maayos na irrigation system.
At ang mga bata, sa wakas, ay nakapasok sa bagong tayong paaralan. Ang baryo ni Mang Cardo ay naging inspirasyon sa buong probinsya. At ang pangalan niya ay palaging laman ng balita at social media. Pero habang ang karamihan ay masaya sa pagbabago, may isang tao ang hindi kontento, si Kapitan Gregorio. Si Kap Greg, matagal ng kapitan ng baryo, ay kilala bilang mayabang at sakim. Sa loob ng maraming taon, siya ang sentro ng atensyon. Pero mula nang dumating si Olivia at tumulong kay Cardo, tila ba nawala siya sa eksena. Hindi na siya ang pinupuntahan ng mga mamamayan, kundi si Cardo. Bakit ba kasi puro si Cardo na lang ang pinupuri? Dati, wala naman yang kwenta. Reklamo ni Kap Greg habang kausap ang anyang mga tauhan sa munisipyo. Kap, baka gusto niyo pong makipag-ayos na lang kay Mang Cardo. Suhestyon ng isang kagawad. Wala. Hindi ako papayag. Ako ang kapitan dito. Singhal niya. Isang gabi habang tulog ang buong baryo, pinadala ni Kap Greg ang ilang tauhan niya sa paniman ni Cardo. Sinira nila ang ilang bahagi ng irigasyon, pinutol ang mga pananim at nag-iwan ng kalat. Kinaumagahan, nagulat ang buong baryo sa nakita. Diyos ko, Cardo! Bakit ganito? Sigaw ni Tonyo habang tinitingnan ang gumuhong mga tanim. Nagpakamot lang ng ulo si Cardo. Pilit pinapakalma ang sarili. Tonyo, huwag tayong magbintang. Ayusin na lang natin to. Pero hindi tumigil si Kap Greg. Nang sumunod na linggo, hinuli at pinagmulta ang mga delivery truck na nagdadala ng bagong makinarya sa sapahan ni Cardo. May permit ba kayo? Hindi pwedeng dumaan dito. Sigaw ng kapitan habang pinapara ang mga truck. Napansin na ito ni Olivia, kaya't dumalaw siya isang araw sa baryo. Cardo, may problema ba tayo sa mga pinuno rito? Tanong niya habang naglalakad sa tabing palayan. Ginang, hayaan niyo na. Sanay na kami sa ganyan. Ang mahalaga, tuloy ang trabaho natin. Sagot ni Cardo, pilit pinapakalmang sitwasyon. Pero hindi nagtagal, nag-organisa si Cardo ng pagpupulong kasama ang mga taga-baryo. Kapitbahay, hindi ito panahon para mag-away tayo. Alam kong may iba sa atin na nagdududa sa mga nangyayari, pero tandaan nyo, para sa lahat ito, huwag tayong magpapadala sa inggit o takot, pahayag niya. Tumayo si Tonyo. Tama si Cardo, dapat nagtutulungan tayo, hindi nag-aaway. Sinundan ito ng palakpakan ng mga tao. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Kap Greg ang unti-unting paglayo ng mga tao sa kanyang impluensya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Cardo. Pinamunuan niya ang pag-aayos ng irigasyon, pinulungan ang mga nawalan ng ani, at personal na kinausap ang mga magsasaka para pasiglahin huli ang pagtatanim. Nagpadala rin si Olivia ng mga karagdagang makina at binhi para matiyak na makakabangon sila. Isang hapon, habang nag-aayos ng palayan, lumapit si Sophie kay Cardo. Kuya Cardo, bakit ang daming tao ang galit sa mabait na tao? Inosenteng tanong ng bata. Napangiti si Cardo at hinaplos ang ulo niya. Iha, minsan kasi kapag may mga taong masaya at nagtatagumpay, may iba namang naiinggit. Pero ang mahalaga, hindi tayo nagagalit pabalik. Tumutulong pa rin tayo. At sa mga salitang iyon, nagsimulang bumalik ang sigla sa baryo. Nagtrabaho silang magkakasama at unti-unting bumangon ang mga nasira. Si Cardo, sa kabila ng mga pagsubok, ay naging haligi ng pag-asa. Hindi lang para kay Olivia at Sophie, kundi para sa buong baryo. Habang patuloy na umaangat ang baryo mula sa pinagdaanang pagsubok, tila may tahimik na pagbabago ring nangyayari sa puso ni Cardo. Isang pagbabaging hindi niya inaasahan. Madalas na ngayong bumisita si Olivia sa baryo, hindi lang para mag-monitor ng proyekto, kundi para maglaan ng oras kasama si Sophie. At sa bawat pagbisita niya, tila unti-unting lumalapit ang mundo niya sa mundo ni Cardo. Isang araw, habang magkasamang nagtatanim ng punla sina Cardo at Olivia, mapapansin ang mga ngiti at simpleng sulyapan na tila walang ibang nakakapansin. Hindi ko akalain na masarap palang magtanim ng palay, sabi ni Olivia. Hablot ang palda habang nakaupo sa putikan. Nako, Ginang Olivia, baka masira yang mamahalin yung damit, biro ni Cardo, sabay abot ng basang sombrero. Tawagin mo na lang akong Olivia. Parang ang layo kapag ginang, sabi ni Olivia habang natatawa.
Ang hirap naman. Sanay kami dito sa baryo na may ginang o sir kapag mayaman. Sagot ni Cardo, sabay kamot sa bato. Pero ikaw, Cardo, iba ka. Bulong ni Olivia na saglit na nagpahinpo sa kamay ni Cardo sa pagtatanim. Sa mga susunod na linggo, maraming pagkakataon ang naglapit sa dalawa. Nagluluto sila ng lugaw para sa mga bata sa paaralan, nagtatanim ng mga puno sa paligid ng baryo, at sabay na naglilibot para alamin ang pangangailangan ng mga tao. Si Sophie naman, tila nagsisilbing tulay sa kanilang dalawa. Minsan habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, nakahiga si Sophie sa kandungan ni Olivia at nakahilig naman si Cardo sa tabi. Kuya Cardo, alam mo ba? Gusto ko na pong dito na lang kami tumira. Bulong ni Sophie. Bakit naman iha? Tanong ni Cardo, nakangiti. Kasi dito, kumpleto kami. Hindi lang puro trabaho si Mama. Dito may kasamang Kuya Cardo. Sagot ng bata na nagpahilig kay Olivia at napangiti kay Cardo. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa kanila. Muling bumalik si Miguel, dating fiancé ni Olivia, na nagpakitang interesado raw siyang tumulong sa baryo. Ngunit alam ng marami, lalo na ni Cardo, na hindi ito sinsero. Isang gabi, habang nagkakatuwaan ang mga tao sa baryo, lumapit si Miguel kay Olivia. Liv, hindi mo ba ako namimiss? Baka naman napapadalas ka na dito, sambit ni Miguel. Sabay tingin kay Cardo na abala sa pagtulong magluto. Huwag kang magulo, Miguel, sagot ni Olivia. Malamig ang tono. Alam mo bang pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mo sa Maynila? Tumuloy ka na sa buhay may bukid, asar ni Miguel. Napatingin si Olivia kay Cardo at sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Miguel, umuwi ka na. Wala kang lugar dito. Nang marinig ni Cardo ang eksena, hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi niya hinayaan ang galit o selos na kainin siya. Para sa kanya, sapat na ang makita si Olivia na masaya at ligtas. Kinabukasan, naglakan sina Cardo at Olivia sa palayan habang hawak ni Sophie ang kanilang mga kamay. Alam mo, Cardo, hindi ko akalaing makakahanap ako ng kapayapaan dito, sabi ni Olivia habang pinagmamasdan ang ginintuang palayan. Hindi ko rin atalaing makakahanap ako ng taong magpapaalala sa akin kung gaano kaganda ang buhay kahit simple lang, sagot ni Cardo habang nagkatitigan sila sa ilalim ng papalubog na araw. Sa katahimikan ng baryo, naramdaman ni Cardo na may bagong punla na tumubo sa kanyang puso. Hindi palay, hindi gulay, kundi pag-ibig. At sa bawat araw na lumilipas, lalo itong lumalalim. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng buong baryo, may mga anino na dahan-dahang gumapang sa paligid ng sakahan ni Cardo. Ang hangin ay malamig, ang mga kuliglig ay tahimik, at ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng ulap. Sa di kalayuan, naruroon si Miguel, nakasakay sa kanyang mamahaling sasakyan. Hawak ang cellphone at nakangisi habang pinagmamasdan ang tatlong lalaking tauhan niya na unti-unting nagkakalat ng gasolina sa bahagi ng taniman ni Cardo. Siguraduhin niyong wala nang matitira bukas. Malamig niyang utos. Matagal nang tapos ang fairy tale ng magsasaka at prinsesa. Sa gitna ng gabi, nagliyab ang apoy. Kumalat ang apoy sa tuyong damo, tumalbog sa mga punong kahoy, at sumiklab hanggang sa mga palayan. Ang ilang kabahayan sa baryo ay nagising sa nakakakilabot na liwanag at amoy ng sunog. Cardo! Cardo! Sigaw ni Tonyo habang kumakatok sa kubo ng kaibigan. Nagulat si Cardo, tumakbo palabas at halos matulala sa nakitang apoy sa kanyang taniman. Diyos ko, ang mga palay, hindi nag-atubili si Cardo. Tumakbo siya papunta sa sakahan, sumisigaw sa mga kabarangay. Tubig, dali ng mga timba, magtulungan tayo. Habang abala ang lahat sa pagsalok ng tubig at pagbuhos sa apoy, lumitaw si Olivia, gulat at takot sa mukha. Cardo! Si Sophie! Asan si Sophie? Olivia kasama ni Aling Pina, ligtas sila. Sigaw ni Tonyo, pinakalma ang babae. Lumapit si Olivia kay Cardo na basang-basa sa pawis, itim ang mukha sa abo at halos mawalan na ng boses sa kasisigaw ng utos. Mang Cardo, paano ka pa makakatayo mula rito? Mangiyak-niyak niyang tanong. Hindi ko alam, Olivia, pero hindi ako susuko. Hindi ko kayang pabayaan ang mga taong umaasa sa akin, sagot ni Cardo.
Mahigpit na hawak ang balikat ni Olivia. Kinabukasan, dumating ang mga pulis. Nahuli nila ang isa sa mga tauhan ni Miguel na nagbuhos ng gasolina. Agad nilang binisto ang plano at lumabas ang pangalan ni Miguel bilang utak ng lahat. Galit si Olivia. "Miguel, hindi ka na nasiyahan. Wala ka naglugar sa buhay ko." Humingi ng tulong si Olivia sa kanyang mga abogado. Kinasuhan si Miguel at kinulong, hindi lang dahil sa arson, kundi pati sa mga kasong pandaraya sa Maynila. Samantala, kahit halos wala nang matirang ani, hindi nagpatinag si Cardo. Nagpatawag siya ng pulong sa baryo. "Alam kong mahirap ang pinagdaanan natin, pero kahit kailan, hindi tayo bibitaw. Ang lupa ay nabubuhay ulit. Tulad ng puso natin, kaya nating bumangon." Pahayag niya habang hawak ang putol na sanga ng palay. Hindi nagtagal, dumating ang tulong. Nagpadala si Olivia ng bagong binhi, kagamitan at pinansyal na suporta. Tumulong ang mga kabarangay sa muling pagtatanim. Si Sophie, kahit bata pa, abala rin sa pagbibigay ng tubig at pagkain sa mga nagtatrabaho. Isang gabi, habang nakaupo si Cardo at Olivia sa labas ng kubo, nagpasalamat si Olivia. "Cardo, hindi ko alam kung paano mo nagagawang tumawa pa rin sa lahat ng ito." Napangiti si Cardo. Kahit sunugin nila ang lahat, hindi nila masusunog ang puso ng taong lumalaban para sa tama. Nagkatitigan sila sa ilalim ng malamig na buwan at sa sandaling iyon, tahimik na lumalim pa ang koneksyon nila. Sa kabila ng trahedya, tumayuong si Cardo hindi lang bilang magsasaka, kundi bilang simbolo ng pag-asa at katatagan para sa lahat. Lumipas ang ilang buwan matapos ang malaking sunog na halos lamunin ang taniman ni Cardo at unti-unti nang bumabalik ang sigla ng baryo. Ang dating abo at mga itim na bakas ng sunib sa lupa ay napalitan ng mga bagong sibol na pananim. Maraming tao ang nagsimulang dumayo para makita ang baryo at laking gulat nila sa sigla at kasipagan ng mga tao roon. Isang umaga, nagtipon-tipon ang mga kamarangay sa gitna ng baryo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Cardo at Olivia, habang si Sophie ay kumakaway sa mga bata. "Mga kababayan," panimula ni Cardo, "hindi ko po kayang mag-isa ang lahat ng ito. Ang bawat tanim na umusbong ay dahil sa tulong ninyo sa pagtutulungan nating lahat." Nagpalakpakan ang mga tao at lumapit si Tonyo dala ang microphone. "Mula ngayon, kilala na ang baryo natin bilang modelo ng pagtutulungan. Huwag na nating hayaang may mang-aapi sa atin. Dahil sa media coverage, maraming donasyon ang dumating. Dumating ang ilang NGO na nagbigay ng scholarship para sa mga kabataan. May mga negosyante na nagsupply ng libreng pataba. At may mga volunteer na nagtayo ng mga greenhouse. Hindi nagtagal, nagkaroon ng bagong kalsada, health center, at community hall ang baryo." Sa gitna ng lahat ng ito, si Cardo pa rin ang pinuno ng aksyon. Madalas siyang makita, nakatsinelas lang, nagtatanim kasama ang mga bata, nagtuturo ng tamang pag-aalaga sa mga punla, at nagbubuhat ng mga sako ng bigas kasama ng mga kabataan. "Cardo, hindi ka ba napapagod?" tanong ni Olivia habang nag-aabot ng malamig na tubig. "Hindi ako napapagod sa ganitong pagod," sagot ni Cardo, sabay tawa. "Ang pagod na may kabuluhan, hindi nakakapagod." Si Olivia, bagaman may negosyo sa Maynila, ay palaging bumabalik sa baryo tuwing weekend kasama si Sophie. Hindi lang bilang tumutulong, kundi parang isa ng bahagi ng pamilya ni Cardo. "Kuya Cardo, gusto ko po maging farmer paglaki ko," bulalas ni Sophie isang araw habang hawak ang maliit na diligan. Napangiti si Cardo. "Aba iha, magiging magaling kang farmer. At tiyak ko, mas mahusay ka pa sa aking balang araw." Habang mas naging maunlad ang baryo, naging inspirasyon si Cardo sa iba pang mga komunidad. Nagkaroon ng mga seminar kung saan siya ang nagsasalita at inimbitahan pa siyang magsalita sa radyo at telebisyon. "Hindi po importante ang kung gaanong karaming lupa ang mayroon ka," sabi niya sa isa sa mga panayam. "Ang mahalaga ay kung paano mo pinagyayaman ang lupa ng puso mo, kasi doon talaga naguugat ang tagumpay." Isang gabi, habang tahimik na nanonood ng mga bituin sa may kubo si Cardo,
Lumapit si Olivia at naupo sa tabi niya. Salamat, Cardo. Hindi lang mo kami niligtas noon, binago mo rin ang pananaw ko sa buhay, mahina niyang sabi. Olivia, sabi nga nila, minsan kailangan lang natin ng tamang tao sa tamang oras para maalala kung ano ang tunay na mahalaga, sagot ni Cardo habang tahimik silang nagkasalubong ng mga mata. Habang tumatawa ang mga bata sa di kalayuan at naglalaro sa ilalim ng poste ng ilaw, nagpakawala ng buntong hininga si Cardo. Sa wakas, naramdaman niyang ang kanyang simpleng buhay ay naging kasangkapan para sa mas malawak na pagbabago. Hindi lang sa kanyang baryo, kundi sa puso ng bawat taong nakilala niya. Habang patuloy na sumisigla ang baryo, may mga naririnig na namang bulong-bulungan sa paligid. Balita ko, babalik daw si Miguel, bulong ni Tonyo kay Cardo habang nagtutulungan silang ayusin ang mga sako ng palay sa gitna ng bukid. Bakit pa siya babalik dito? Hindi ba't nakulong na yon? Tanong ni Aling Pina habang nag-aabot ng merienda sa mga bata. Napatingin lang si Cardo sa malayo, tahimik. Hindi niya alam kung anong plano ni Miguel. Pero isa lang ang sigurado, hindi siya papayag na sirain nito ang katahimikan ng baryo. 1 linggo lang ang lumipas, dumating si Miguel. Maayos ang ayos niya, nakaitim na Amerikana at may kasamang abogado. Nagpunta siya mismo sa baryo hall habang may pulong si Cardo kasama ang mga lider ng komunidad. Cardo, malakas na bati ni Miguel. Pasimpleng ngisi ang suot. Mukhang napalaking baryo mo. Congrats! Tumayo si Cardo. Diretso ang tingin. Miguel, anong kailangan mo? Wala, gusto ko lang bumati. At syempreng magpaalala na ang lupain ito ay may mga legal pang usapin. Hindi pa tapos ang laban natin. Sabay tingin kay Olivia na bagong dating sa pulong. Huwag ka ngang magpaka-plastic, Miguel. Malamig na sabi ni Olivia. Nasa kulungan ka dahil sa kasalanan mo, tapos ngayon, babalik ka para mangkulo? Napangiti si Miguel, pero kita ang tikas ng kayabangan. Hindi ako magtatagal. Pero tandaan mo, Olivia, hindi ko basta ibibigay ang trono na dapat akin. At sa isang iglap, tumalikon siya at sumakay sa mamahaling kotse. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon ang mga tao sa kubo ni Cardo. Ano na ang plano natin, Cardo? Tanong ng isang kabataan. Hindi tayo papatol sa gulo. Ang laban, hindi lang laging suntukan o sigawan, sagot ni Cardo, habang nagtatali ng uhay ng palay. Pero paano kung bumalik siya? Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Olivia, habang yakap si Sophie. Tinatakot lang tayo ni Miguel dahil alam niyang nagtagumpay tayo, sabot ni Cardo. Pero hindi niya kayang sirain ang pinaghirapan natin kung hindi tayo papayag. Kinabukasan, nag-file ng counter case si Olivia laban kay Miguel, kasama ang ebidensya mula sa mga tauhan niyang umamin na pinasunog ang taniman. Nagpatawag ng pulong ang mayor ng bayan at sa harap ng maraming tao, humarap si Miguel kay Cardo at Olivia. Olivia, Cardo, kaya niyo ba akong labanan sa korte? Mayabang na sabi ni Miguel. Umiling si Olivia. Hindi kami lalaban para lang manali. Lalaban kami para protektahan ang mga taong minahal namin. Tumayo si Cardo. Simple ang suot, puting kamiseta at maong, pero matikas ang tindig. Miguel, hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. Ang respeto ng tao, pinaghihirapan, hindi pinipilit. Sa huli, natalo si Miguel sa kaso. Nagdesisyon ang korte na ipagbawal sa kanya ang paglapit sa baryo at pinatawan pa siya ng multa para sa pinsalang ginawa niya. Pagbalik sa baryo, sinalubong si Cardo at Olivia ng palakpakan. Ang mga bata may dalang bulaklak at mga banderitas, habang si Sophie ay sumugod kay Cardo at mahigpit na yumakap. Kuya Cardo, tapos na ba ang problema? Tanong ng bata. Hindi pa tapos ang lahat, Sophie. Sagot ni Cardo habang nakangiti. Pero sa bawat laban na malalampasan natin, mas nagiging buo ang pamilya natin. Sa ilalim ng mga parol na sinindihan ng mga kabarangay, nagdiwang sila.
At sa gitna ng saya, tumingin si Olivia kay Cardo, sabay sabing, "Cardo, salamat." Hindi lang sa pagtatanggol sa baryo, kundi sa pagpapatibay sa puso ko. Nagkatitigan sila at sandaling iyon alam ng lahat na ang baryo, hindi lang binuo ng lupa at tanim. Binuo rin ito ng pag-ibig, tiwala at sakripisyo. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang mawala si Miguel sa eksena. At sa wakas, nakahinga na ng maluwag ang buong baryo. Pero hindi doon nagtapos ang kwento ni Cardo. Ang dating simpleng magsasaka na buong buhay ay yumuko sa lupa para magtanim, ay ngayon tumatayong pinuno ng isang malaki at lumalaking pangarap. Isang umaga, dumating si Olivia sa kubo ni Cardo, dala ang isang makapal na folder. May ngiti sa labi, sabay sabing, "Cardo, handa ka na ba?" Napakamot sa batok si Cardo. "Hahanda saan?" "Para sa negosyo natin," nakangiting sagot ni Olivia. "Magbubukas tayo ng kooperatiba para sa mga magsasaka dito, para hindi na lang sarili mo ang umaangat, kundi buong baryo." Hindi nagtagal, nantayo sila ng baryo kooperatiba sa Pagunlad, kung saan si Cardo ang chairman at si Olivia ang mentor sa negosyo. Nag-organisa sila ng seminar para sa mga kabataang gustong matutong magtanim. Si Sophie naman, naging mascot ng grupo, laging kasama sa mga pagtitipon at nagtuturo sa mga bata ng simpleng gardening. Nagkaroon ng partnership ang kooperatiba sa malalaking kumpanya sa Maynila para diretsyong makapagbenta ng ani. Wala nang middleman na tumitira ng kita. Nagpaabot din ng scholarship si Olivia para sa mga kabataang gustong mag-aral ng agrikultura sa kolehiyo. Isang araw, habang nasa gitna ng bukid si Cardo at nagsusuri ng mga pananim, nilapitan siya ni Tonyo. "Aba, Cardo, dati kang simpleng magsasaka lang. Ngayon, chairman ka na." Sabay tawa ni Tonyo. Tonyo, mas gusto ko pa rin yung simpleng buhay. Pero kung ganito naman, maraming natutulungan, edi ayos lang." Sagot ni Cardo habang binubuhat ang sako ng bigas. "May balita ako, Cardo. May reporter daw na gustong mag-feature sa'yo sa TV." Bulong ni Tonyo. Napailing lang si Cardo. "Ayoko ng TV na yan. Mas gusto ko yung totoong trabaho kaysa sa papogi." Sa gitna ng lahat ng ito, hindi naglaho ang simpleng puso ni Cardo. Kahit chairman na, lagi pa rin siyang makikita sa bukid. Nag-aayos ng irigasyon, nagbubuhat ng abono, at nag-aabot ng pagkain sa mga bata. Si Olivia naman, kahit busy sa Maynila, laging bumabalik tuwing Sabado para personal na kausapin ang mga miyembro ng kooperatiba. Isang hapon, habang nakaupo sila ni Olivia sa ilalim ng punong mangga, tahimik na nanonood ng paglubog ng araw, napabuntong hininga si Olivia. "Cardo, alam mo, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng kapayapaan." Napangiti si Cardo. "Sabi ko naman sa'yo, Olivia, iba ang buhay dito. Hindi lang lupa ang mayabong, pati puso ng tao." Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Olivia ang kamay ni Cardo. Hindi nila kailangan ng maraming salita. Sa titig pa lang ng isa't isa, alam nilang may nabubuong pangarap na higit pa sa negosyo. Isang pangarap na puno ng pag-ibig at pag-asa. At habang pinagmamasdan nila si Sophie na naglalaro kasama ang ibang mga bata, napangiti si Cardo sa sarili. "Akala ko noon, sapat na ang lupa, alabaw at ani sa buhay ko. Hindi ko akalain, darating ka at biglang lumawak ang bukirin ng puso ko." Mahina niyang bulong. Napatawa si Olivia. Sabay sabing, "Narinig ko yan, Cardo." Yumipas ang ilang buwan at lalong naging malapit sina Cardo at Olivia. Ang dating simpleng pagkakaibigan na nagsimula sa pagtulong ay unti-unti nang lumalim. Hindi lang para sa kanila, kundi para na rin kay Sophie na tila anak-anakan na ni Cardo. Isang gabi ng tag-ani, nagkaroon ng engrandeng pagtitipon sa baryo. May mga banderitas, may lechon, may kantahan at sayawan sa gitna ng palayan. Nag-imbita ang kooperatiba ng mga bisita mula sa Maynila, mga opisyal at mga kaibigan mula sa iba't ibang bayan. Habang abala ang lahat,
Nakita ni Cardo si Olivia na nakaupo sa gilid. Nakangiti habang pinagmamasdan si Sophie na tumatakbo kasama ng ibang mga bata. Lumapit siya. Dala ang 2 baso ng malamig na salabat. Napakaligaya ng baryo mo, Cardo, sabi ni Olivia habang tinanggap ang salabat. Baryo natin, sagot ni Cardo, sabay ngiti. Wala namang Cardo na ganito kung hindi ka dumating dito. Tahimik silang nagkatitigan. Sa unang pagkakataon, nawala ang ingay ng paligid sa pandinig nila. Tila silang 2 lang ang naroroon. Hindi na kinailangan ng maraming salita. Dahil sa mga mata pa lang nila, nag-uusap na ang mga puso. Sa gitna ng gabi, naganap ang sorpresa. Lumapit si Sophie. Sabay sabing, "Mama, Kuya Cardo, halika po sa gitna." Pagtapak nila sa gitna, biglang lumiwanad ang paligid. Puno ng mga parol na inihanda ng mga kabarangay. Biglang lumapit si Tonyo, sabay bigay ng maliit na kahon kay Cardo. "Bahala ka na rito, Cardo," bulong ni Tonyo, sabay kindat. Kinabahan si Cardo pero huminga ng malalim. "Olivia, alam ko, maraming hindi inaasahan ang nangyari sa atin. Ako, simpleng magsasakalam. Ikaw, bilyonaryo na sanay sa siyudad. Pero sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko na ang yaman, hindi lang nasusukat sa pera o lupa. Nasusukat ito sa mga taong piniri mong mahalin at alagaan." Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Nandoon ang simpleng singsing na gawa sa pilak. May maliit na ukit ng bulaklak ng palay. "Olivia Villanueva, gusto mo bang maging partner ko? Hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay." Natigilan si Olivia. Napaluha siya. Hindi makapaniwala habang nagpalakpakan ang mga tao. "Mama, say yes," sigaw ni Sophie, sabay tawa ng mga kabataan. At doon, sa gitna ng palayan, sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng buong baryo, yumakap si Olivia kay Cardo. "Oo, Cardo. Matagal na akong oo sa'yo," bulong niya sa tenga nito. Nagpalakpakan ng mga tao, may nagsayaw, may naghulog ng bulaklak mula sa mga basket. At si Sophie, tuwang-tuwa habang umiikot sa paligid nila. Sa gabing iyon, hindi lang baryo ang nagsaya, pati mga puso ni Cardo at Olivia, tuluyan ng naging isa. Sa wakas, hindi lang ani ng palay ang ipinagdiwang ng mga tao, kundi ani ng pagmamahalan at bagong simula. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kanilang engagement. At dumating na ang araw na pinakahihintay ng buong baryo, ang kasal ni Cardo at Olivia. Hindi ito enggrande sa mata ng Maynila, pero para sa baryo, ito ang pinaka-memorable na selebrasyon sa kanilang kasaysayan. Sa gitna ng palayan, itinayo ang simpleng altar na pinalamutian ng bulaklak, banderitas at parol. Ang mga kapitbahay nagsipag-ambag ng pagkain, saging, niyog, native na manok at lechon. Si Tonyo ang naging tagapagsalita, habang si Aling Pina naman ang nag-asikaso sa mga bisita. Si Sophie, syempre, ang pinaka-espesyal na bulaklak na batang babae. Habang naglalakad si Olivia sa gitna ng aisle na gawa sa mga banig at bulaklak, hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan si Cardo na nakasuot ng simpleng barong pero lutang na lutang ang karisma. Nagbalakpakan ang lahat nang magsalubong ang kanilang mga mata sa gitna. "Mahal kong Cardo," panimula ni Olivia habang nangingilid ang luha. "Hindi ko kailanmang inakala na ang saglit na pagpunta ko rito ay magbabago ng buhay ko. Tinuruan mo akong magmahal ng totoo, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihan ng puso." Napaniti si Cardo, pinunasan ang pawis sa noo at sabay sabing, "Olivia, hindi ko ring inakalang may magmamahal sa isang magsasaka na ang kasama lang ay kalabaw at lupa. Pero pinakita mo sa akin na kahit gaano tayo kalayo ang mundo, nagkikita pa rin ang mga pusong itinadhana." Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Nagsama sila sa bagong gawang bahay malapit pa rin sa bukid. Simple pero puno ng alaala ng baryo. Patuloy nilang pinalago ang kooperatiba, nagpatayo ng training center para sa mga kabataan, at nadlaan ng libreng seminar para sa mga magsasaka sa ibang lugar. Si Sophie, lumaki sa tabi ni Cardo. Inuturin siyang tunay na ama. "Papa Cardo, turuan mo po akong mag-araro."
Tawa ni Sophie habang nakasakay sa likod ng kalabaw na si Maya. Napangiti si Olivia, pinagmamasdan ang mag-ama at sa isip niya, ito ang yaman na walang katumbas sa buong mundo. Dumating ang panahon, si Cardo ay naging kinatawan ng mga magsasaka sa buong rehiyon. Hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil siya ang naging simbolo ng pag-asa, pagmamahal at pagsasama ng mahirap at mayaman. Sa huling eksena, nakaupo sila Olivia at Cardo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa palayan, habang si Sophie ay abala sa pagtuturo ng pagtatanim. Alam mo, Olivia, bulong ni Cardo, kahit bukas kunin ako ng langit, masaya na ako. Dahil dito ko naranasan ang tunay na buhay. Humilig si Olivia sa balikat niya. Hindi pa tayo tapos, Cardo. Marami pa tayong pagtatanim na gagawin. Sa lupa, sa puso, at sa mga pangarap ng iba. At habang unti-unting lumulubog ang araw, nakatanaw ang mag-asawa sa malawak na bupirin. Tangan ang pangakong kahit anong unos pa ang dumating, ang kanilang pag-ibig at pamilya ay mananatiling nakatanim, lalago at mamumunga sa mga susunod na henerasyon.